So, yung activity natin today is to construct and simulate the following flip-flops, diba? Iba't ibang types. Unang-una is yung SR flip-flops, D, and then J, A, and then T. So, and then, we're going to compare it sa truth table niya, yung output, or yung kanyang behavior, diba? And, of course, magbibigay din tayo ng mga real-life na application kung saan natin pwedeng gamitin yan. So, first, i-ano muna natin yung SR. So, focus muna tayo sa SR na flip-flop. So, nagawa ko na yung kanyang circuit. So, ito yung kanyang naging itsura. And, as you can see, yung implementation natin is gamit yung NAND gates, di ba? So, 4 na NAND gates. And then, alam naman natin sa SR flip-flop, bali meron tayong 3 input doon, di ba? So, yung input natin for S o yung set, then for clock signal, at saka yung reset. And then, dalawang output. So, yung dalawang output natin is itong Q, and then yung isang output na nakakomplement, diba? Always na nakakomplement sa ating Q. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng parehong magkaroon ng same na output. Kailangan itong isa nakakomplement lagi. Now, dito based sa circuit natin, actually itong part na to, yan yung pinaka main circuit natin dyan, di ba? Ang tawag dyan is yung circuit, yung SR latch, di ba? Now, para maging flip-flop, kailangan natin mag-add ng clock signal, di ba? That's why meron na tayong clock signal dito. And since may clock signal tayo dyan, kailangan natin mag-add ng additional na NAND gate kasi yung configuration natin naka-active low to di ba? Sabihin, mag-on tong output natin if yung input natin sa part na to is 0. So, kaya active low ang tawag. So, anyway, i-compare natin yung behavior nito doon sa truth table, diba, ng SR flip-flop. So, ito yung nakita ko sa online na truth table, diba, ng SR flip-flop. So, itetest natin yung circuit natin na to based dito sa truth table. Now, as you can see, kapag yung clock signal natin is naka low, diba? Or hindi active yung clock signal natin, then automatically yung SR, yung inputs natin for S and R is wala na yung pakinabang, di ba? Or ito parang don't care na, di ba? Kasi automatically ano yun zero na yun, di ba? Now, as you can see, since zero na, wala na pakinabang sa SR, then yung present state natin and yung next state natin is NA or not available. Now, sa next na part is kapag yung clock signal natin is naging active. Kasi as you can see, itong clock signal natin pumapalo yan, di ba? Nag-high and low, high and low. Yan yung working mechanism niya or behavior niya. Now, kapag yung clock signal natin nag-high and then yung state ng ating inputs is sa set is 0 and sa reset is 0, then sabi niya dito is kapag yung present state natin or yung previous state natin bago natin to in-inputs, diba? Yung mga to is 0, 1, then yung magiging next state niya o yung magiging output niya daw is 0, 1 din. Diba? And the same thing, kapag 1, 0 yung present state, yung magiging next state niya is 1, 0. So, sinasabi lang dito na walang changes or walang pagbabago sa output natin. Diba? Kapag 0, 0 yung inputs natin for S and R, and then yung clock signal natin is naging active, that is considered as no change. Diba? So, walang pagbabago sa output natin. Kaya kung mapapansin nyo, itetest na yung circuit natin. So, ang state ng S natin is 0 and R is 0. And as you can see, yung clock natin nag-high and low. But still, yung output natin is hindi nagbabago. Walang changes sa ating output. Okay? So, that is yung tinutukoy natin doon. Ngayon, what if yung inputs natin for R is gawin natin 1? Diba? So, yung mangyayari niyan, if yung current state natin is 0, 1, the same sa ating case dito,
0, 1 yung state, yung output natin. So, ibig sabihin yon once na set natin yung RS to 1 and maging active yung clock natin, automatically magiging output is 0, 1. Diba? Yun yung ano eh, 0, 1 pa rin. Diba? Unless yung present state natin, yung current state natin is 1, 0, then i-change nyo yun into 0, 1. Diba? So, test natin. So, kapag again, pag 0, 1, binubuhan natin ang reset. As you can see, dahil nga 0, 1 yung previous state natin, yung present state natin, then yung magiging next state natin is still the same, di ba? Unless, try natin i-demonstrate, di ba? Gawin na muna natin 1, 0. Ayan. Okay, so 1, halimbawa, ganyan. 1, 0 yung current state natin. Ngayon, pag ginawa natin itong 0, 1, and yung clock signal natin is pumitik, di ba, mag-high, maging active, automatically pass ninyo yung output magiging 0, 1 yan. Ayan, 0, 1. Diba? Namit naman natin sa truth table. And kapag 1, 0 naman, and kung ang current state natin is 0, 1, then magiging 1, 0 yung output. Diba? Kaya, 0 na nito. And then maging 1, 0. 1, 0 din yung output. Okay? So, same dito. And kapag 1, 1 naman daw, that is considered as invalid or indeterminate. Diba? Kasi nga, sabi natin kanina, itong isang output natin is lagi naka-complement dito sa Q. So, hindi yung pwedeng mag-same sila ng output, diba? Kaya, as you can see, diba? Iba, kakaiba yung naging behavior natin. That is considered as invalid. Invalid, diba? Invalid output. Okay, so, ngayon, ano ba yung ano ito? Ano yung application ng SR flip-flop? Saan siya ginagamit? Well, commonly ginagamit siya sa mga as a memory storage kasi nga as you notice, mayroon siyang ability na it can remember, di ba, yung 1 or 0 na kanyang output unless we change yung ating input. Diba? So, kaya gamit na gamit siya in terms of memory storage, di ba? For 1 bit memory storage. And then at the same time, yung application nito is usually ginagamit din siya for control signal, di ba? Yung on-off na stage. So, ginagamit siya sa ilang circuit na in circuits, di ba? Na to turn something on. Diba? Like, isa-set natin and i-off natin yung circuit. So, yung set, ito-turn on natin yung circuit. This is yung set, diba? Yung ito-turn off natin yung circuit. This is reset. So, yun. Okay? So, sa next video natin, proceed naman tayo sa sa D flip-flop.